pari po, proud na proud tayo, no? So hindi na po lumalaganap na rin po ngayon sa mga kaparian, ha? Na panahon na po, may mga nagsasalita na po ng pari. Particular po, ito po, isang bishop to, no? Bishop po ng Balanga, Bataan. Mabuhay kayo dyan sa Balanga, Bataan. Maraming salamat, Bishop, na nagsabi po na mahiya naman kayo. Nananawagan po siya na bumaba na ng pwesto ang mga magnanakaw, no? Ako po particular, ang tinitignan ko po rito, sino po ba yung dapat bumaba ng pwesto? Ito po ina-address niya rin sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, mahiya naman daw kayo, no? Bagamat walang binabanggit si Bishop, kasi alam niyo po, lahat po ng opisyal ng pamahalaan nakabatay po yan, yung pagtatanggal po dyan, nakabatay po sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya isa po ang target nito. For the first time po, may napakalakas. Yang mga bishop ng mga taga Maynila, yang mga pinuno ng mga bishop, mga sikat na mga kardinal, mahiya po kayo rito sa bishop ng Balanga. Siya lang po ang nakakaintindi sa sentimiento ng mga tao. Ang dami po nakikinig sa kanyang homily diyan po sa piyesta ng Nazareno. At nagpalakpakan po at naghiyawan nung sinabi po ni Bishop na karapat-dapat ng bumaba sa pwesto. Ibig sabihin, saan man dako ng Pilipinas, isa lang po ang panawagan na ng mga tao, no? Umupo. Bumaba na po sa pwesto ang mga nararapat. Boying Rimulya, umani po ng matinding batikos ang kanyang sinabi na pinaiimbestigahan na sa NBI. Yung mga nagpapakalat po na siya ay na ospital o siya ay nakasama na ni Akop, dahil eto po, umani po siya ng katakot-takot na batikos sa mamamayan, sa totoong mamamayang Pilipino. Ang dami kasi nagke-claim ng mga mamamayang Pilipino. At sa mga kabataan naman po, nalulungkot po tayo, no? Nalulungkot tayo na nasasayang po yung buhay ng mga estudyante. Sana matapos na po tong paglaban. Tayo, lumalaban po tayo sa gobyerno, hindi po sa paraan na ginagawa nitong mga sa kasawiang palad, mga estudyante po, no? Ito pong mga insurgent, yung mga taong gustong pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan po ng armas. Kaawa-awa po yung mga biktima dahil nasasamantala po yung mga kabataang estudyante na very idealistic. Alam niyo po yung pagiging kabataan, napaka-idealistic niyan, pero sayang po ang buhay. Hindi na po nila naranasan na magpamilya, hindi na nila naranasan. Samantalang yung mga matataas po ang posisyon aminado po sila na meron pa tayong nabalitaan, di ba? Sino na nga yung dating congressman ng Bayan Muna na nagpapaaral ng anak sa Europe, di ba? Tapos etong si Teddy Casino, De La Salle, ang mga nagpapaaral sa De La Salle University. Hindi si Teddy Casino, meron pang isang nagpapaaral. Teddy Casino, La Salle lang eh. Ayun, si Sarate. Di ba? Tapos ito yung mga aktivista na sa iba't ibang paaralan na biglang mababalitaan na lang ng magulang. Siyempre, magpapaalam lang yan ng alang naman sabihin nila, ma,
di ba? Punta muna kami rito. Makikipaglaban lang muna kami para sa bayan. Nakakaawa po kasi hindi na po nila nakita yung future. Dami na pong namatay sa napakahaba na po. Nagsimula sila, halos kaedad ko po yung ano niyan. Nauna lang sa akin ng 1 taon, 1968. Yung grupo na yan, nagkandamatay na po yung mga naunang leader. Nariyan pa rin po, mga kabataan pa rin po. 57 years nang lumalaban sa pamahalaan. Sana po makamit na ninyo kung ano man yung ipinaglalaban nyo. Nariyan na, marami na kayo, may avenue na po para sa lutasin ng mga problema. Di po ba? May mga nananalo sa inyong mga congressman na mga, wag nating sabihin, kasi sabihin ng mga yan, mga red tagging, di po. May mga nakakaunawa sa inyo na nagiging congressman. Pwede po nilang isulong yung mga gusto nyong ipaglaban. Sana po yung mga kabataan natin, no? Mga magulang, alamin nyo naman kung saan napupunta yung mga anak ninyo. Gabayan po natin sila ng pagmamahal. Okay, punta na po tayo rito sa mga issues. Na ano lang ako kasi sayang yung buhay, no? Sayang yung buhay talaga. Nakakapanghinayang. Kita nyo yung ano, no? May nakita akong picture. Yung picture ni Ko. Yung kabataan party list na napakaganda ng itsura na pangsona yata yung suot. Tapos yung nahuli na nagtatago sa may hukay. Ang layo no? Ang layo ng itsura nila. Kaya yun lang. Parehong naging ano yan, aktivista. Pareho ng pinagdaanan. Yung isa naging congressman, yung isa naroon na naipit. Kaya medyo nakakaawa kasi ilang taon lang sila. Wala, siguro mga 20 anyos. 21, 22. May anak ako, di ba? May anak ka na kabataan ngayon, no? So much for... Alam nyo, wala pong ano riyan, no? Wala po tayong pwedeng masisi na sisisihin nyo ba yung bata? Ano yan? Sisisihin nyo ba yung mga yan? Nadala po yan ng... Anong tawag doon? Ng... Alam nyo, sa tingin nila tama yung pinaglalaban nila Ilagay nyo yung sarili nyo sa kanila. Sa tingin nila tama yung pinaglalaban nila. Tama rin yung sundalo, di ba? Dahil kaya eto na lang po, wag na po yung ideology kung saan ang tama kasi hindi kayo mananalo diyan sa husay ng pagpalagay na natin. Pero tignan nyo po kung gaano kayo kalugi. Ang mga sundalo natin, sa mga kabataan po, no? Ang mga sundalo natin, gaano katagal nag-training yan. Yan po ang kanilang trabaho. Di ba? Yan ang trabaho ng mga kasundaluhan natin. Gaano po kayo lugi? Kumbaga sa boxing, professional boxer yung mga kalaban nyo. Tapos kayo, ngayon pa lang kayo hahawak ng gloves. Yun lang po, yun lang. Maraming pong paraan ng paglaban. Kami po, lumalaban tayo ngayon, di ba? Tayong mga Duterte supporters, lumalaban po. Pero marami pong, hindi po namin sinasabi na safe tong gantong paglaban namin. Pero nakakaawa kasi naawa ko sa mga estudyante. Nakakaawa ko. Naaawa ko sa mga estudyante natin. Parang yun nga, di ba? Sa pagitan ng sundalo at saka nyo, very obvious Firepower, tapos training.
Ang layo po ng training nyo. Ang training po ng mga estudyante sa classroom. Tapos yan, namulat sila. Ayan yung termino nila, namulat sila sa Diyan po sila eh. Kasi talaga namang may corruption. Siyempre, pag sumama ka dyan, di ba? Tama naman yung pinaglalaban nyo hanggang palalim na kayo, palalim na sila. Tama po yung pinaglalaban. Okay po lumaban, wala pong problema. Kaya lugi kayo eh. Di ba? Lugi kayo firepower. Lugi kayo sa training. Nakakapanghinayang ang buhay at maraming matatalino dyan sa mga bata na yan. Ano kaya kung graduate kayo, naging bahagi kayo ng society, di ba? Nakatulong kayo, naging mga mambabatas kayo, ang gaganda ng batas na pwede nyo isagawa, naging mga abogado kayo, marami kayong maipagtatanggol na mahihirap, no? Naging doktor kayo, marami kayong magagamot na mahihirap. Yun yung nakakapanghinayang. Wala po hindi ko po kino-question kasi mahirap pong questionin yung paniniwala rin nila eh. Putya, tayo nga, sasabihin ba natin na ano ang moral ascendancy natin sa kanila na wag silang lumaban sa pamahalaan. Tayo nga, nagpaprotesta eh. Kaya lang, yun na lang, no? Pwede naman eh, di ba? Pwede naman kayo magprotesta. Pwede kayo sa kalsada araw-araw. Sana may limit. Sana nilimit nyo. Anyways, nakakapanghinayang nga. Eh baka maging mahusay pa kayong leader. Marami po sa mga student leader noon, araw. Yan, nakikita natin yan. Sila Mike Defensor, mga student leader yan eh. Sila Erin Tanyada, mga student leader. Yung ibang hindi ko na nakikita na student leader, hindi ko na alam kung saan na napunta. Si Kiko Pangilinan, student leader yan, di ba? Pwede kayong maging magkaroon talaga ng say sa society. At naudlot, no, yung napakabata nyo pa para... Okay, anyways, punta po tayo rito.